the words and encouragement and other spiritual instruction. Let it be that your name may be glorified and honored as we come before you with our tithes and offering, with our songs of praise, and everything that is with us. We're praying that you will be delighted as we offer ourselves as a living sacrifice. Thank you, and we ask you also to forgive us from all our for all sins. This is our prayer with thanksgiving in Christ's name. Amen. Yeah, pwede na kamukati pungko. So, next song, kantahon ta, The Solid Rock. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His oath is covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found. Rest in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Amen. This time, ginapangabay kong tanan sa pagtindog. Let's request Brother Nido sa pag-lead sa aton sa scripture reading. Mga sa tanan, aton pag-open aton Bible sa in the book of Job, chapter 7, verses 1 to 10. Job 7, 1 to 10. Aton ni bagabasahon sang sinabtanay. Job chapter 7, 1 to 10. Verse 1. Is there not an appointed time to man upon earth, or not these days, or not his days also like the days of an hireling? So am I made to possess months of vanity, and wearisome nights are appointed to me. Verse 5, my flesh is clothed with worms and clods of dust. My skin is broken and become loathsome. Oh, remember that my life is spent, mine eyes shall no more see good. As the cloud is consumed and vanisheth away, so he that goeth down to the grave shall come up no more. Verse 10 together. He shall return no more in his house, neither shall his place know him any more.
Thank you for reading, and may God bless His word. Mayong agaluwat sa tanan. Basi hindi ko kita sang iban sa inyo dire, basi espiritu na lang bilin. Ti kalalag kagapon no? Ti mga espiritu gurong ari di ay. Sige, so we praise God for another opportunity that we can worship the Lord. Today is November 2. Oh, kadasig lang sang panahon. Nobyembre 2 na, dugay-dugay, tapos naman ng bulan sa Nobyembre. Sige, pasalamatan nato ng Ginoo kay sa nagalakat ang panahon, nagapadayon kita sa pagalagad. Amen? Isa ka, palang mo yan, get serious, no? Ang parte sa bagyo nga daw hana na makadto sulod sa aton. Pangamuyan talang hindi lang ginbag rektabla diri sa aton, no? Way man taga silinga, ay dito lang ka sa piyak Way man ta mahimo kon anong pagpatigayan sa Ginoo, no? But please pray that the typhoon will not directly strike our place. Kay kabalo naman kita sang halit sang bagyo, no? Hindi lang sa aton maluoy ta sa iban man naton mga kulturan. Labi na sa mga lapit tula sa kasubaan, no? Kag sa kabukiran ti pangamuyaan naton nga Ginoo tursi sang direksyon sang bagyo. Kag kabay pa nga hindi lang baskog, no? Ano ngalan sang bagyo to man? Ining ano no? Abay lang dang ngalan niya, hindi na importante. Importante nga hindi lang magtapa sa aton di, no? Sige. So karon sa hapon bilang isa sa mga importante naton nga bulaton amo aton nga Bible Festival which will start by 2:30 this afternoon. Ang aton focus is on Exodus chapter 21 to 40. I hope nga nakasugod na kamo, hindi lang nakasugod, natapos nyo na ang Exodus, no? Chapter 40. Ang book of Exodus is a wonderful book. Historical na siya. Sino kaya nagsulat sang book of Exodus? Si Moses. Si Moses nagsulat sang 5 ka libro sa Old Testament. Amo na nga panawag sina nga libro, nga mga libro Pentateuch, no? 5 books written by Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, kag Deuteronomy. So ining 5 ka books historical. Nagasugid may kaangtanan sa ang Genesis nagasugod sa nagsugid sa aton kung paano ang mga butang sa kalibutan nagsugod. Muna ginatawag nga beginning, the book of beginnings. Amo na ang ginatawag nga Genesis. Exodus naman, it starts where the book of Genesis ended. Amo na ginasugpon-sugpon sang writer, no? So educational, if you attend, luwas na educational, very exciting pa sadya kay may mga activities kita that can excite you to read the Bible with excitement, no? Kay kabalo kita ang Bible dapat basahon naton nga inablang malipayon kasamtang nagabasa. Kay kung gabasa ka lang braryo sang magbasa mo kung ano nga mga novels, nga mga books, boring para sa imong Bible. But the best thing is that you have understood the meaning of it. Okay? So, sige. May visitors kita. Okay. Birthday celebrants kilin eh. Sige. Ang bisita naton subong aga is si sino ni? Away na di? November 2, hari. Si Silas Mendieta Jr. Pod naton, singaga.
Okay, thank you. Pud man naton Maria Elena Mendieta. Okay. Sige. So, salamat gid sa inyong mga presensya nga duha. Silas Mendieta kag Maria Elena Mendieta. Okay? So welcome gid sa aton fellowship siningaga. Mga birthday celebrants naton. November ni siya, no? Advance na ni gali eh. Hindi na ako mag-greet sa inyo, Dason, kay nag-greet na ni. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bawa kadamo sang Nobyembre, no? Sige si utod naton idinlukin November 5. Oh, sa likod. November 5, anong adlaw na gani? Friday. Wednesday. Wednesday na? Ba, santo gid ba? Prayer meeting gid. Mrs. Cristina Fuentes, November 11. Wow. Anong adlaw ni? Miyerkules man? Ha? Oy, liwas di tayo ba? November 14, Mrs. Rowena Doromal. Okay. Anong adlaw na? Ha? Oy, liwas naman lawat ba? November 16, Mrs. Leah Sohitado and of course, Mrs. Leah Sohitado. Din ari siya di? Wala. So, ari pagid, November 29, si Melka Perez. Okay sa? Okay. Ano nang 29 niya adlaw? Sabado. Bawli, buas naman libat pa. Si Brother Rolly Espartero. November 15. Anong adlaw na? Uy, liwas mo Japon. Kag si Raisi de la Torre 23. Hari si Raisi. Why no? Sige. So, muna nga aton mga birthday celebrants sa bulan sa Nobyembre. November, there are so many birthday celebrants that we have. So, kanta naton sila. O, konting ubunta lang sa dason nga tuig. Tubong lang? O, sige, total na ari naman na di. Sige, kanta naton. Pangabayan naton matindog, palihog. Ang aton nga Mr. Puentes, anong imo niya? Puyi-puy ka lang. November, ano ka? November 17. Huwag dyan na lista, no? Okay. Puyi-puy ka, Anong adlaw na? Ha? Lunes. Mo alang Wednesday, Sige, so, una-una na naton pangamusta nga aton bisita. Si Mr. Silas Mendieta, kag si Maria Elena Mendieta, no? Ato sila sa likod. Kantuin nyo lang kung nagakanta kita sang welcome song. Kag we will welcome everyone sa aton nga fellowship siningaga. Tapos kanta kita sang birthday song. Okay. There's a welcome here, sing. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian come here. Christian, welcome here. Once more. There's a welcome here, there's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Okay. Okay. So, praise God. Amo na nasiling naton, every day is birthday. Ligad to, may birthday trip man kami nga ginpatigayon.
ang mga birthday celebrants nag-combine together. Kag may diutay kami nga fellowship sa lain nga lugar. Hindi ko lang pag-isugid for security reason. So, sadya man to, no? May man ako mag-birthday ka mo, combine. Combine. Kag, diri lang kita sa simbahan. Tabuan nyo lang Merkulis o kung Domingo. Okay? Kaya masinadya kita di. Sige So, by the way, si Mr. Minjita, gali, grandfather ni sa katon estudyante diri. Grade ano kanina? Grade 2. Okay? So, thank you again sa imo presensya. Lula magaling, no? Ngari. Okay, sige So, salamat sa inyo kay yari ka mo. By the way, ari ay, sa Dason Domingo, may ara kitang youth fellowship diri sa church. Ari may mga ticket na for disposal ang mga young people, invitation para sa mga young people nga hindi lamang diri sa aton sa church, but will extend invitation sa iban nga nakatambong na sa aton nga mga naglain-lain nga mga activities diri. Camps, mga retreats, no? Kag iban sa ila daw way na nakapadayon subong, but we'll try to invite them. Ari ang ilang nga ticket, no? But this is for free. Right? This is just a formal invitation para sa mga young people to join. Next Sunday, that is November 5. Kamo nga diri na ya, mga young people, bisan din lang kamo na matagaan, it is understood that you have to attend. 9, November 9, next Sunday. Diri sila ma-lunch sa church. Kag libre ni nga panyaga. And then afterwards, they will have a short program right after lunch. So, ang aton nga mga officers sa young people, kag subong man sa young ambassadors are all reminded, no, to prepare a program, kag at the same time, you will be responsible for the disposal of these tickets. Okay? So, sige, muna nga, aton pangamuyan. Sa ladies group, may araman kita sa third Sunday, may parents fellowship man diri. So, all parents are invited, mga mag-asawa. Or bisan way ba na way asawa, basta may pamilya, nabalo ka na or what, no? Magluwas lang sa hindi way labot ng binayaan na. Ang single, kag couple, no? So, mayari man ta invitation, no? Galing way pa ko ka baton sa ilayang ginimo. Kamoya nga diri, bisan di na kamoya kinanglan sang sining ticket, no? It is understood that you have to attend. Again, ini kuan man may lunch man ta diri sa church. Rather nga imuon naton nga kada semana we'll designate kung ano nga Sunday, tingubon ta na lang. Okay? So may lunch kita sa nung adlaw na 23rd, no? 23rd guro sang November. Kag we will have lunch here. Mapa-cater na lang ta para nga hindi na kamo kinahanglan magluto pa. Kaya gusto ko nga makatambong tanan. Okay? So that is also for free. Mga ton panyaga. Pero kung ma-insist nga maamot, why ko may mo? Kaya base mga kig ka, pwede man. Pero siguro, gusto gid ka mo libre. Okay? Sige. So, kinanglan ko ang lista. Kaya may limit ang aton catering. Hindi magnubo sa 50. Hindi magnubo sa 50. So, 50 persons, no? At least, if you can just register mga 50 and above, just extend invitation sa mga nag-aalatin man diri sa aton. Kag kamo abi, no? Diri sa aton siguro mga malambot na. Sa mga young people,
we need to have the list, no? Whether sining aga o kung sining adlaw. Kay para nga ma-finalize nato ang number bala. Kay importante ang number mo. Kay para nga maka ano kita. Makatigayon kita sina. Sang catering. Okay? So maman sa aton nga parents fellowship after lunch may programan kita. Okay? So please mga officers, men kag sa ladies, please meet together, combine kamo kag we have a program made kapag katapos ina. Just let me see it, no? Para nga matanaw naton. Okay, so mo ning aton mga importante nga paibalo. Kabay pa nga mangmuya naton sa gihapon. Okay? Duway naman ko sang dugang pagin siguro. By the way, kung matigayon, kabay pa nga hindi sulod ang bagyo, but definitely siguro base kung in case may bagyo o kung hindi masentruhan, gapanomdom mo gani nga ang mga men abe, pwede nyo na mabuligan ang nabalang kanupi na ikakason lang ang kwan, ang atop bala, para bala nga ibutang sa dalom, kay base paliron bala sang hangin or what, no? Kaya nakaso kung may iba ng hangin, pero importante naka-prepare kita. Liog lang karon abi tapos service hakwato na lang babaw na bala. Kay may tubo mo lang na tukod mo. Do pare bala sang sa barangay dio, unti ginatukuran mo na. So paliog labi buliligan ta karon, hukason nyo para kag ibutang na lang da kay parang ibalik lang naton kon tapos na ang bagyo. Kung may maabot man o kung hindi, at least preparado kita. Okay? So liog lang Kag inang aton da nga division blas ang room da sa piyak sa grade 1 ka grade 2. Kung mabuligan mga young people, buligan ninyo nga ma-pull out ng division dira. Mga teachers palihog lang preparahan ninyo ang inyong room dira, no? Grade 1 kag 2 balada. Kay ikuha na naton kuha na naton division kay dira lang tagoro kay budlay dire. Kay kung may catering, dito na lang, samtang may service dire, dito na lang silang prepare. Sang sa dire pa tapos service, dire pa matigayon. So, mululigan na lang naton kuha ang division, kag ibalik naman pagka Domingo sa ngapon. Okay? Sige, ata ko ni kay Brother Franklin, pagpadayon. Sige. This time, mga baita sa aton nga mga ushers sa pagkuha sang tithes and offerings. Ang special number to subong mga ladies, so please prepare. Sige, mangamuhi kita upod kay Brother Rolly Espartero. Amen. Sige, mga ladies.
This time, napangibay ang tanan sa pagtindog, kantahon ta ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sige, thank you, good. Pwede na mga lingkod. This time, let's request the choir.
amo na nga aton pangamuyo, God give us Christian homes. Hindi tanan nga homes, hindi tanan nga, ano ka na definition sang home? Ang home, isa ka duog, nga sa di nagaluntad ang gugma. Lain niya sang balay, house. A house is not a home. But sometimes, a home could be considered a house, but not all house are homes. Diba? May hulubato na mo. The home is the father's kingdom. Muna, no? The mother's palace. And the children's paradise. Bukod ta home, no? Magamuna abi ang nagaluntad, no? Ang balay is the father's kingdom, meaning the father is the one who is taking control of what is going around in the house. Hindi nga control nga he is the dictator or he is the dominant figure, but he is the leader of the home. Meaning to say, that should be the essence of the Christian home. The home is the father's kingdom, the mother's palace. Wow, grabe, no? Palasyo sang Iloy. Ano yan, ang palace in the sense that the mother is the one who is in charge of beautifying, no? Not only the physical aspects of the home, but even sa moral kag subong man sa behavioral aspects ang balay, no? So ang mother is also part of the discipline inside the home. Kag ang kabataan, ano ko no? The children's, ano to? Paradise. Wow, grabe, no? Masilay paradise siya. Doog sang kalipay. Ang kabataan, malipayon. So, hindi tanan nga balay, ang bata, malipayon. Damo sa mga kabataan nga nagapalagyo sila balay. Kaya hindi kaya hindi sila happy sila balay, no? Kita mo na mga bata da sa downtown, gayligda da kung gabi, pangkuton mo na, di nang imo ginikanan. No? Iban sa inyo nga mga social worker, kabalo ko muna. Sa una sa naga-broadcast ka DYBS nga huwag kami ni Brother Rinaldo, alas 4 sa kagahon, sakay kami sa motor, nga pirmi ka kabriya. Siya ang driver ko suro sa motor. Labay ko da sa downtown. Ang mga bata ga hilira lang na sa igada sang mga kwan. Mga bloke, mga kwanda, mga sidewalk, kaluoy yung bata. Kahiligda sila, iban mula mga bayo. Iban mga bata, ga pakilimos, no? Mangkuton mo, di nang imo ginikanan. Ang ginikanan niya, gatong its, ga madyong, no? Biyahe tarisikad, amo ng sitwasyon. So, maluoy ka. Bisan ano ka pigado, bisan ano ka imol, sang isa ka balay, puloyan, kung ina Kristohanon, I do believe that God is the one who is blessing the home. Amo na importante mo, dapat ang aton balay, mahimo siya nga home. No? Kaya ang house lang niya is the dwelling place of people. Either it is a mansion or just a bahay kubo. Kung ginaistaran lang sa tao, we call it a house. No? A simple thing, it is just a house. But why a house? Because every member of that family will just come and go. Abot, kaon, tapos gwa. No? Pag ang mga kabataan, way isang nagkaigo ng laygay, ti mga kabataan, ang ila mga attitude, ang ila mga batasan, way isang guidance, ti amo na nga damo sa mga delinquente sa atong sosyedad. Because, siguro in the first place, we have misguided parents. Diba? Kung tanaw mo na, ang mga parents, amo na yung misguided. Hindi, ang mga kabataan, they just follow
Pero importante, ang mga ginikanan. So, amo na ang role sang ginikanan. That's why there is a Bible. The Bible is always emphasizing that it is always the Lord who is taking control of the family, which is the basic unit of our society. When you say basic unit of our society, there is no purok, there is no barangay, there is no either whatever local government unit nga na-forma without a family. Because a family is the basic unit of a community, just of our society, just like our church. Now, our church is composed of the different families here. So, ang tanan nga pamilya, nga rede, lain-lain na apelyido, may iban nga pero pareho man apelyido, combined together, we form a church, and the church is also composed of the basic unit of our society, which is the family. Whether you are only the one member here of this church, bisan ikaw lang isa, duha ka mo, o kung kompleto ka mo nga family, basta you belong to a family, that is part of our local church. The same is true with any local government unit. Purok, barangay, town, city, province, the whole country. So they are composed of the different families. That's why if family is the basic unit of our society, the family must be, first of all, must be given attention. Di ba? Kaya when you create a good community, the family which is a member of that community must always be refined. Okay? Para makaproduce ka sa maayong community. So, nagligay ng mga inadlaw, siguro we'll talk on that in the coming Sundays. Pero, kabalo ko, sa nagligad nga mga inadlaw, o kagapon, nugay pizza kagapon, pizza uno, I'm sure nga, amo gini kalabanan, ang mga kultura naton, nga mga, nga mga Pilipino, combined family. Although, amot sa inyo, have you ever group yourselves together and then kadto ka mo sa cemetery kag dito ka mo upod sa inyo family? Sino na kayo mo sinakang kagapon kadto sa patio tapos upod ka mo pamilya nyo upod, okay, tapos arada ga pungko ka mo sa lulubngan o kung sa ano panawag sa graveyard sang inyo mga malas kabuhi tapos gano ka mo. Usually, ang iba niya kasi hindi kandila, di ba? Anong purpose kasi hindi sila kandila? Nga. Basta sila, may makabalo, no? Basta kultura, alam lang kasi hindi kandila. Tradisyon nga tawag. Ang mga ginatawag nga, magsiling nga tradisyon gani, may lubato ang kasiling, tradition is stronger than the law. Meaning to say, bisa na ng mga tudlo, basta tradisyon na gani, daw, amo lang na ginasunod, bala? So, mag-transmit sang practices from one generation to another. Anong purpose kasi hindi kandila? Katos patyo, tapos mangilamon, diba? Ilamunan mo ang, sino sa inyo may mga lubong liyo? Kamo? Okay, halos no? Kami may ara man da. Iban sa inyo may ara sa iban nga patyo. Sa Granada, sa Rolling Hills, dira sa Palm Heaven, sa Burgos Cemetery, Andumanan, iban pa. Iban sa inyo guro, sa iban nga banwa. Mga ginikanan nyo at tuto na lubong. Kinaandan, kung November 1, mapuli kagad sa inyong lugar. Dito sa Cebu, ang kadto sa Taos Patio is November 2. Diri sa aton niya, November 1, Balis Karanay. Ano nang November 1? Diri sa aton niya, panawag sina All Souls Day. Kalendaryo, bala tanawan nyo. Amo na? All Saints Day. O, pagka November 2, All Souls Day. Sa aton niya, diri sa aton, sa Bacolod, ang All Souls Day dapat November 2, di ba?
Sakto tong sa Cebu gali magamuna, no? Anyway, anong kakatabo? That is the time that we remember our family, mga nagtaliwan, di ba? And the best thing to remember them, kung isa mo na, what about December to October? Hindi mo sila madumduman? Kalabanan gid no? Ang punto da, kung di ka kadtong isa sa patio, kag hindi ka to paninlo, daw ginakonsensya ka. Kaya masiling iban nga bawa, ay kagipupalangga sa mahal mo sa kabuhi ba? Hindi mo to mahilamunan, daw murtuhon ka. O kung guilty ka. Pero ang punto mo niyo, bisan ng hilamon ka to, nag-offer ka bulak, pamangkot ko sa imo. Aware ang tong napatay nga ginhimuan mo siya sina? Wala ay. So what is the best thing that you can do that? Are you going to wait until he dies or she dies and then show your love? Show your gratitude? Doon mo na, no? Galing iti, amo ng nature sa aton nga ginahimo diri sa Pilipinas. So makita mo da kung November 1 gani kag November 2 do mo ni kalabanan makita mo sa mga talanawon. Buta nga kung November 1, November 2 nga mo ginapakita. Kagalabanan gid kung amo na nga bulan sa mga TV o kung sa ano man mga horror dayon nang ipakita. Kag ang mga tarso man niya, nagay lantaw ka magagay singgit. Hindi ba? Ihagay ka pa lantaw sina. Anong purpose ka lantaw ka? Kasi sila for entertainment, ma-entertain ka bala sina nga hindi ka katulog. Hindi mo na makita, mamadamgo mo kong gabi. Galumpat ka sa katre mo, bro. Hindi ba? Hindi mo na makita mo, abi. Pag itong kaam mo, kita mong iloy mo daw mo ng panilag mo si Tsuraya, guro ka tumbo ka. Kaya dugay mo nga tulok sina, ang panulok mo sa tao, do nga propareyo na. Di ba? Pag liso mo, tulok mo sa espiyo, kita mo itsura mo, sobra na ginang imo kuragmang. Di kalabanan gino kung mga November 1, ara gina-portray gina mga balay nga mga enchanted house. Ano pa gid? Mga mo pa ginaw, mga kaladlukan, kululbaan. Anong purpose man? No? Ti pagina may basta gani enchanted house, may bulan, kag may galapad-lupad nga pispis. Diba? May mo na, ano na iya ko, no? Nang Halloween na yan, no? Nang, ano gani? Treat and trick. Panawag sana. Amo nang Halloween. Ariyo, mo na yung siling ko kayo na sa inyo. There are times nga, basta November 1 gani, November 2, busy ang patio. Kagapon, labay kami linto sa undisclosed nga lugar. Labay namon mga patio. Perte mo, may mga baligya nga mga sapatos. May mga baligya nga ukay-ukay. Tapos, may mga kalanaan. Magluwas sa mga kalanaan. May mga music. Tapos mga tao kapulungko da kag may baligya ang mga pagkaon. Ti ano ning November 1, di ba piyesta sa mga patay. Piyesta minatay. Ang guaya piyesta sa mga buhi. Di na mga patay ara sa sulod ya kag wala sila kalipay. So in other words, amo ni ang kalabanan nga sin nga makita mo kag kalabanan sako ang aton gobyerno sa pagbantay. Ang mga pulis sako magbantay sa mga patsyo. Kay damo tao. Ti mo na kung
kon November 1, November 2, sindi kandila. Nga nagasindi kandila. Kaya ang ila konsepto, once sa sindihan mo kandila, ang napatyan, ang napatay, ang kandila, amo na kunong magasanag sa iya pakadto sa langit. Amot din yan nila natunan. Kay physically, ang kandila, once pinasiga mo na, ang masigahan niya, rala sa tupad niya. Di ba? How come nga makatudlo ang kandila pakadto sa langit? Sino nagtudlo sina? Ahay, ang mga Espanyol. Kabalo ka mo ang mga Espanyol, so napagtudlo sa mga Pilipino ay pobre espiritu. Hasta sa to, hasta subong, ang Pilipino daw pobre Japon espiritu. Nga kay hagay man niya sindi sa kandila, kag nagalaom, nga ang kandila makabulig sa napatay. But the question is, can that help the dead? Hindi. Amo nang isa ka bagay nga dapat mangpan sa mga tao ko November 1 kag November 2. Nga bisan tuod nga palangga mo na napatay. Once na napatay na ang miyembro sang pamilya mo, hindi mo na pamilya, hindi mo na himata ang kalag sina. Kaya kung napatay na siya, kita yung nagapatin, di ba sila sa Bible, the moment a person dies, ang iya kalag, mabiya siya lawas. Ano panawag siya ng kamatayon? We call that physical death. When you talk about physical death, that is the separation of the soul from the body. And the question is, where will that soul go right after death? And according to the Bible, we have also studied that once yung mapatay ng tao, kag Kristiyano siya, nakatuo na kay Jesus Christ nga Savior, gintuuhan niya ang kamatayon ni Jesu Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kag ina nga pagtuo, nagdala siya sa kaluwasan, ang kalag siya ng tao, magapauli sa presensya sang Ginoo. Pero ang kalag sang isa ka tao nga wala nagtuo kay Jesu Kristo, sang buhi pa siya, insigida, pagkapatay sa nga tao ang kalagya, dito na sa pag-antos sa Hades nga ginatawag. Kag commonly ginatawag ng impyerno. Tihokam, nga bisan sindiano pa kandila, kung ang kalagya to sa impyerno, may kapahuwayan pa? Of course, no. Kag ang daw maburubudlay pa insindiyon, kaya ang pagtudlo sa iban nga may purgatorio. Nga ang purgatorio, suno sa ila, amo na kunong lugar between heaven kag hell. Nga kung hindi ka nakahimo sang mga mortal nga sala pagkapatay mo sa kalibutan, ang kalag mo, matinerto anay sa purgatorio for a quiet number of times. Kag i-purge ka to, tapos kung paano ka ma-purge? May mga di sa kalag mo di sa kalibutan. Tapos pangadian, sa ginapangadian ka, ang kalag mo to sa purgatorio, amat-ama daw tinluan ka to. Kag dugay nga pangadi sa imo di, maimpas na gani, saylo ka kuno sa langit. Where can you find that in the Word of God? Ara na sa Bible? Wala. And people are always doing that without understanding. Pasalamat ka sa Ginoo nga Kristiyano ka. Nakakilala ka na kay Jesus nga imo manluluwas. I, for one, have been the victim of that. Kami sa una nagapangadi para sa mga napatay, kay nagalaom nga ang kalag sang napatay, makadto sa halin sa purgatorio, kadto sa langit. What a kind of foolish teaching. Diba? Amo na nga, pasalamat ka sa Ginoo nga nakilala mo si Jesus, kag gintuuhan mo siya, kay siling sa Bible, nangkon mo ang kaluwasan. Amo ni ang katabo. Sa sementeryo, sadyaman kay magtililipon ka muda. Ang iban nga mga paryente nyo, halin sa iban nga lugar, kadto dire, pauli, halin sa Manila, halin kundi inda, nga mapuli gid sila, kay para nga magduaw sa inyo napatay nga tutos patyo. Pagkatapos, pag abot nyo to sa patyo, ladlad ka mo da sa inyong tulda, ladlad ka mo da sa inyong lamisa, dala ka mo pagkaon, kag magkilinaon. Nadumduman yung patay,
Nadumduman nilang napatay? Wala. Ano ilan nadumduman? Pagpuli nila sila balay, sila, Bosadya tong aton pagtilipon kay inano. Amak mo si Manang, nagpuli gidalin sa Manila, kadtulan di para nga mag-updanay kita. Reunion ini aton. Ang napatay, nadumduman? Wala. Nga kaya ang napatay, ahay, kaluluoy, atuyas dalom. Kung makahambal ang tuguro, masili ba, tawin niya man tayo. Tagain niya man tayo sa inyong pagkaon. Lula, amo na ang tradisyon nga dapat sang tao unta ni ma-open ang mind bala. Tanong bilang katabo, pero wisyo ko November 1, November 2. Nga hindi ka kalabay sa dalan kay perte ang traffic. Nga perte ang traffic, tungod kay damo mga tao nga kadto da. Nga amo ginangadlaw tabuon, mugin ko palangga mong napatay nimo nga mahal sa kabuhi. Adlaw-adlaw doawon mo da. Nga dalaan mo pagkaon. Pagbalik mo, huwag na pagkaon mo. Dito ka rin sa Manila, abi mo kung anong styles na iban. Ang bulak. Abi, delikado tiya. Amo nang magbutang sila sa bulak sa ila napatyan. Huwag sila galin. Ga-camping sila da. Kaya kung nilan mo, ang bulak mo naglakat. Nagsailo naman sa piyaka pantyon. Kaya nga, pudyuton man sa mga sindikato, kag ibaligya naman, sir, gusto mo bulak? Masiling ka man niyo, pila na to? Okay mo lang niyo, bayri lang mo niyo. Ti, baklon mo, butang mo man sa imong pantyon da, ay katahom mo. Gali kay, dito nahalin sa piyak. Galiyong man to pinangita ang atong nalulaan. Ikuya tanaw na sa lulubngan sang imong malas kabuhi. Tama mo tinarso. Kagiban pa, sindi kandila, ang iban sina nga mga kandila, ang mga tinunaw bala, ginapang ano nila na, ginapang salod. Tapos, i-recycle. Maubra naman sila kandila, out of the kandila, ngalin sa kandila, ang naging sindi mo. Entrepreneurship. Okay man, no? Pero ang punto da mo niyo, ti sadya man natani mag-telelipon ka mo galing kay ang pamangkot. What for? Nga dira ikaw mo matelelipon. Kay masiling ti napatay ang aton nga kwan gadaan. Kag sili mo subong pa ya birthday ani mo. Ma, happy birthday. Da sa langit. Just imagine, grito no pa happy birthday sa langit. Pwede nga may birthday sa langit? Wala. Kaya iwan sa mapatay ang tao, ang edad yaway na nagasaka. Kung napatay ka diri sa kalibutan, edad mo 50, even eternity to eternity, amo na nga tuig nga nagtaliwang ka sa kalibutan. Gasaka ang edad mo to? Wala. Kaya dito sa piyak kinabuhi, why na to sang tinuig, why na to inadlaw. Labi kung sa impyerno siya, he will stay forever and ever in hell. Amo na nga eternidad yung natawag. Okay? So, ano ang buot naton silingon? Ang akong punto, siningaga, just to have you a constant reminder. Masiling ka mo, ti family man baya pastor ang aton nga ang aton focus ni nga bulan. Yes, ay family. But you have to understand that you have to pray for your family. Why? Is it proper? Is it correct nga magsiling ka, the family that prays together stays together? Is it right? Sakto na. Siguro, pwede man na nga for the meantime. Pero eternity, hindi kasiran nga kung tingob ka mo rin nga mo sa duta, dito sa langit, dalay ka mo. How can you measure? Paano ka makasiling ang isa ka family, ang family mo, tanan ka mo mapalangit. Ano ang balasihan? Paano ninyo masigurado ngang family mo, ikaw, bana mo, asawa mo, kabataan mo, tanan ka mo mapalangit. Isa lang gid ang balasihan. Kung ang tanan nga miyembro sa inyo panimalay, nagtuo kay Ginoong Jesucristo. Kay siling sa Bible, believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved. Personal ang Savior, naton. Personal ang kaluwasan.
Amo na sila ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father without me. Amo na ang pagtuo nga natawag, that is individual and personal. Nobody can help you go to heaven kag siya malift sa imo kadto sa langit. Ang ginikanan, asawa, bana, kung kamo lang yan nagtuo kay Kristo, bata niya, wala. I'm sorry to say, ngayon nga bata, mapa-impyerno sa iya. Kung ang asawa lang nagtuo kay Jesus Christ, ang bana, wala. I'm sorry to say, ngayon nga bana lang mapalangit, ang asawa pa impyerno. Sa isa ka panimalay, kung ang bata lang nagtuo kay Kristo, ngayon manluluwas, ang ginikanan, wala. Ang bata lang mapalangit, ang ginikanan pa impyerno. Di masiling ka, what a sad reality. Is it true? Yes, it is what the Bible says. Balion mo na. Siguro kung kita lang yung mag-decide, gusto tayo tanan-tanan palangit. Pero ano karon kay ang tao, ang Ginoo may purpose sa tanan niya tao. That's why nga, kung ikaw concerned sa membro sa pamilya mo, what should you do? First of all, you have to pray for them. Second, luwas nga pangamuyaan mo sila, you have to speak or you have to tell them about salvation. Diba? And then, thirdly, you have to do something just to let them know that you care for them. Invite them to church. Invite them for some activities where they will be able to hear the Word of God. Hindi ka magsiling, hindi ko mag-invite sa akong ginikanan kay tungod nga base kung kigan niya ko. Hindi ko maka-invite sa akong utod kay base kigan niya ko. Hindi ko mag-invite sa akong friend kay base maglain bot siya sa ako, madulaan ako friend. Do mo nang aton nga amo nang aton balatyagon. So, dapat maintindihan naton nga kung November 1 tani, number 1, kung November 1, dapat ang tao, ang atensyon niya ara sa pagpanumdum, may kaangtanan sa kamatayon. Kagano ang reminder sa kamatayon para sa aton? Amo na nga, magsiling kita gani, constant reminder. Magsiling constant, sige-sige nga reminder, parte sa kamatayon. Do pareblas ang term nga perpetual. No? So, magsiling kita gani nga reminder, something that serves to keep alive the memory of a person or event. That is the word reminder. So, remind. Nga remind ka subong, pagkadason nga adlaw, pagkadason nga bulan, dason tuig. Remind still. Why? Because that is to serve, to keep alive the memory of a person or event. So, kung nakamatayon, event, you have to remind always. Masiling nga, Pastor, daw kabalo naman ko na partis kamatayon, that is a reminder. Every time we study the Word of God, we have to remind ourselves, we have to remind other people about the event called death. Okay? So, ano ang death? So, no, sa Wikipedia, kung tanaw mo sila death is the end of life. That is a physical death. Di ba? The irreversible cessation of all biological functions. Meaning to say nga, itong lawas, biological, meaning ang life, physical body, now composed of, cells, tissues, organs, and, system. Okay? Ang cell, group of cell, is called tissues. Group of tissues is called organs. Group of organs is called system. Ano ang komposisyon sang lawas ta? Gamay-gamay nga bagay, may cell. Cellula. Ang imo panit, may cell. Ang imo mata, imo ilong, imo unto, may cell. So, ina sila nag-group together to form tissues. Ining aton lawas, no? Ang aton unod, muscular, di ba? Composed of tissues. So, kung napatay na, ano nang buot silingon? End of life. Cessation of all biological functions. Untat na. Untat ang heart mo, heartbeat mo,
wala na. Untat ng brain nimo, no? Untat naman ang daloy sa dugo mo. What do you call that? That is death. Diba? So, it is the end of life. Death is the end of life, the irreversible cessation of all biological functions that sustain a living organism. Death eventually and inevitably occurs in all organisms. Meaning, magsiling ka, all organisms, magsiling organisms, living things. Basta living things gani, gakapatay. Ano magsiling ka nga living things? Tao, sapat, mga tanom, mga kahoy, tanan-tanan nga organismo, diri sa kalibutan, are all facing death. Amo na nga may hulobato nga siling, when you start to live, you have to start to die. Sa nagakabuhi ka sa kalibutan, eventually matamat. Paano ka makasiling nga matamat ka mapatay? Kay sa naga-edad ka, nagamat-amat, kalapatay ang cell sa lawas mo, amo nang natawag apoptosis, no? Magsili apoptosis gani, amo nang program cell death nga ginatawag. Nga ang aton nga mga cell sa lawas ta, sa nagagulang ka, nagagulang man ang mga cell sa lawas ta. That's why kung nagagulang ka na, ang panit mo nagalain ng kulor. Ang mata mo, ang ipon mo, gamat-amat nakalapudpod. Diba? Ang imo nga dulunggan, gad bungol ka na. Diba? Ang iban, bungol, pero ang iban, medyo bulag, pero tagaan mo kwarta, kita. May kilala ko nga medyo bulag, medyo buro ng itsura. Pero gintagaan sa 1,000, kilala ya mo. Perte, no? So, that is death. Sa Bible, ang death, pag-define sa Bible, amo ni. Sila ni Apostol Pablo, therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, here is our body, we are absent from the Lord. What does the Bible say about death? Ang kamatayon, pag bulag sang aton kalag, pakadto sa presensya sang Ginoo, if you are a Christian. Because the Apostle Paul here, 2 Corinthians chapter 5, the context of this chapter talks about the believers. So kung tumulo, pagkapatay sina, ang iyang nga kalag will get out of his body. Amo nang ginatawag naton physical death. What do you mean by physical death? Physical death is the, paghalin, the separation of our soul from our body. Saan na nag-take place? Ang last breath nimo, whether you are in the hospital or natural or whatever kind of death is that, kung sa mga hospital, pag last breath na sa tao, kita mo sa aktual ka mo kita sa tao nga tagamatayon nga katapusan niya ginhawa way na dayon. Ang ginay mo sa doktor plus lightan ang iya mata kay kon patay ka na nagalubog ng imong kalimutaw tapos pisgaw ng imong pulso kay ang katapusan nga naga-function sa aton nga lawas is our heart. Kung ang pulse mo wala, mata mo naglubog na. Anong himon sa doktor? The doctor will declare you as clinically dead. What do you call that? That is called physical death. Diba? So that means, kung napatay ka na physically, ang kalag mo left your body. Kag amo nang ikaduwa nga pamangkot, dito naggadto ang iya kalag. Sa bata naman na kay na. Kung buhi ka pa, subong, napreparar mo ng kabuhi mo, nagtuo ka na kay Jesus Christ nga mo Savior, pagkapatay mo, ang kalag mo na, dito na makadto sa presensya ng Diyos. For how long? 40 days? Wrong. Some people would say, Pastor, 40 days pa na, kag magkadto sa piyak kinabuhi ang kalag. Wrong na siya. You have to understand that 40 days is only applied to Jesus Christ. Sang ari si Kristo Iso sa kalibutan, sang napatay siya, 3 days after, kundi nabanaw siya, no? Kadumdum ka mo. And then,
40 days after, nagkayab sa langit. What do I mean by that? That is not applicable for any human being na napatay. Sino nagtudlo nga 40 days kag magsaka pa ng kalag sa langit? Amo na nga sa una nga panahon. Sang nagapangadi pa kami sa napatyan, 40 dias pa nang napaabot nga matapos ang ano na panahon? Lukas Lalaw? Sino gatudlo sinayaman? Pati-pati man ang iban. Areo. Kung Kristiyano ka dapat maedukar kita nga ang aton niya ginapatihan na sandig ya sa Bible. Kung wala sa Bible, extra biblical panawag sina bay. Pareho lang sila yung extrajudicial nga statements ng tao. No? Kundi may ara gadya legal nga para i-declare mo nga legal ang imong statement, kundi pa-appedabitan mo. Tawag ka abogado, i-declare mo na sa abogado, tapos ang abogado mahurar panawag sina. Dason panawag sina, panotaryuhan mo. Ang statement mo to nga ginhambal, sakto to. Kaya mo na ang stand sa korte. Pero kung may ginambal-ambal ka lang nga wala ka affidavit, amo na sila sa iban bla, uy, naghambal gito siya nga siya nagpatay. Karon igo na affidavit, hindi siya kuno nagpatay. Di napatihan sang judge. Atong hambal-hambal ya ako nang arad sa affidavit. Ang arad sa affidavit. Kaya nga, atong hambal ya, extrajudicial lang to ya. Why to labot? No? So, in other words, sa aton kabuhi, dapat maintindihan man naton. Nga siling sa Bible, pagkapatay sang tao, suno ya sa Bible, ang kalagaya makadto sa presensya sang Ginoo. Amo na siling sang kasulatan, no? 2 Corinthians 5:6. Therefore, we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. Once you are absent from the Lord, you are present in your body, you are still alive. Ari pag sila ni Pablo, sila niya, for I am in a strait betwixt two, having a desire to depart. Meaning, death here means departure. What is the one departing? Our soul. When our soul departs from our body, it is called physical death. Amo ni nga siling sa Biblia, once nga nag-depart ng soul sa body mo, mabalik pa na. Mabalik pa? Hindi na. Pero, kita onda sa inyo. Sa verse 10 bala? Job chapter 7, verse 9 and 10. Kita na? Kita? As the cloud is consumed and vanisheth away, so he that goeth down to the grave shall come up no more. Verse number 10. He shall return no more to his house. Makabalik pang patay, November 1 sa Ebalay? Ha? Hindi na. And why is it that people would insist that on November 1, ang mga kalag magabalik? Kag dapat, preparahan mo sa pagkaon. Kay pagbalik sila, makaon na. Kung palahubog na sambuhi pa, preparahe sang tanduay. O kung Johnny Walker, kilala man ko ba? O kung ano pa ang whiskey. Kaya inom mo. Tapos manawagan ka, ari na pagkaon, kaon na ka mo. He shall return no more to his house. Once yung mapatay ng tao, hindi na magbalik ang kalag. How come, nga kung November 1, nga balalik ang mga kalag diri sa Pilipinas? What about sa Amerika? What about sa ibang niyang lugar? Why ito yan nagbalik? Ha? Wala. Diri lang sa Pilipinas. Kaya mula nang napatiyan sa mga Pilipino, nga kuno, kung November 1, nagbalalik ang mga kalag. Hamak mo na nga pagtudlo, no? Hindi na nagikan. Amo na nga kung Kristiyano ka, maintindihan mo, ma-distinguish mo between what is right and what is wrong. If it is wrong, you forget about it. You have to settle. You have to abide, which is right. Muna sila sa Bible,
he shall return no more to his house, neither shall his place know him anymore. Amo na ang kamatayon. Once mapatay ng tao, why na? Ni dumdumon mo pa na, hindi na magbalik da. Ni katuon mo pa da sa patio, sa Rolling Hills, sa Palm Heaven, o kung sa Burgos Cemetery, o kung sa Granada Cemetery, o kung dito sa Andumanan Cemetery. Why na nagbalalik ang kalag dira? Wala. Kung nagatipon ka mo da, that is only in memorial of what you experience from that person sa imo ginikanan, sa imo tatay, sa imo nanay. Masiling ka nga siguro ka nostalgic lang ng amon. Nostalgia lang panuwag. Nabilang daw dumdumon mo lang kung ano ang ginimo sa inyo kabuhi. Madumduman mo sa tatay mo, amo ni, sang gamay pa kamo, amo ni. Ti magpuli ka mo sa inyo lugar, masiling ka nostalgic sa lugar kay diri ko sa unagin balbal ni tatay. Sa aton pa, ang patay, ang kalag, hindi na magbalik. Guilty ka. Huwag kong ginila mo na ng lulubngan sa akon nga may. Guilty ka? Sino makakig sa mo? Sa tatay mo? Konsensya mo. Dibla? Sila yung iban, puna naman nga kadto ka na bla sa Rolling Hills, may arada lulubngan nga way na tinluan. Tinluan ng lulubngan nyo? Way giguro. Ha? Wala, tapat ka mo. Niligad to. Hindi to, bistana mo ng, may lubong kami damo. Si nanay, si tatay, si nanay bla. Tinluan namon. Tawagan mo ng, hindi to yan November 1, ha? Halin sa to, dawain na kami kabalik. Kaya lagalaom kami nga balik, kamo naman mabalik to. Tiyang punto mo na yun, konsensyaon ka. Sabagay. Sino mangakig sa imo, ang ginikanan mo. Kabalo ka kung ano, ang pagdumdum sa ginikanan mo, are sa imo, tagipusoon. Hindi mo lang pakita physical. Although nga okay man na, may tsimpo ka katuloy, kag tinloy. Para nga at least, daw malipay ka man bala nga tinlo da. Pero not necessarily, masiling ka nga guilty ako kay why. Siyempre, ari sa paminsaron mo. Pero lang sa isa ka buangit ng tao. Siling isang doktor, pag-uon sa tani, sa ospital, mental hospital ng doktor. Pag-uon to nakabuas to, niya mayo gidok. Niya kay adlaw-adlaw, ang pamilya ko lang ginapamnomdom ko. Niya din ang pamilya mo. Yun na naman si doktor. Ari gani sa pinsar ko. Sila sa doktor, hindi kailangan na magwa, boss. Sakto man paminsaro niya, no? Kaya ang pamilya ko, no? Pamangko sa, di na subong pamilya mo. Nyari gani sa panguna-una ko, dok. Ay na, no? Basulo niya pang doktor. Teryo, ang punto, tuna naton. Dali gilang. Ano ang kamatayon? Kung nagatuon ka parte sa kamatayon, da mo madamdaman nga ang source gali sang kabuhi ta ang Dios lang. Masiling kang ngati, kamatayon man ayan nga ang kabuhi di ginaistoryanta. Ti kang kamatayon, ang kabuhi ang kamatayon pa-resign na sila mo. Pagkatao mo sa kalibutan, anong katapusan mo? Kamatayon. Pero kung natapos ka sa kamatayon, mabuhay ka paliwat? Hindi na. Nga, anong hambal sa Bible? Hebrews 9:27. Ano ko no? Ha? Sino nakabalo sina? Hebrews 9:27. For it is appointed unto man, ano ko no? Once to die. Once lang. Once to die. After this, the judgment. Judgment in the sense, kung why ka nakabaton kay Jesus Christ, why ka nagtuo sa iya, lain ang katuan mo. Judgment in the sense, nga kung nagtuo ka kay Kristo, ngayon manuluwas, lain man katuan mo. So in other words, kung kamatayon, kabuhi, pagambalan, updanay ni sila. Hindi mo na yung masiparate.
Once nga nabuhi ka sa kalibutan, you will die eventually. And once you will die, you will not go back once again to life. Amo to ginang Job 7:10. Wala sang napatay nga makabalik. Wala. That's why nga we have to understand, sila ni Santiago, ni James, ang Ginoo, amo ang source ng life ta. Amo na sila sa verse 4. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Friendship of the world. What do you mean by enmity? You take God as your enemy. Enmity. May kaawayon. Whosoever, therefore, will be a friend of the world is the enemy of God. Ng enemy of God, what is the world? The world is defined in 1 John chapter 2, verse 16. Ano sila isang verse 14? Sila isang Bible sa John chapter 2, verse 14, love not the world. Di ba? Neither the things that are in the world. If any man love the world, ano ko no? The love of the Father is not in him. Ara, sa verse 16, tanawa. For all, For all that is in the world. Ano ko no? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Amo ni ang ginatawag nga world. Sila isang Bible, kung nag-emphasis mo sa kalibutan, ang focus mo din, nagapangabuhi ka tungod lang gid sa lust of the flesh, tungod lang gid sa kinanglanon sang lawas mo, no? Huwag ka nag-regard sa iban, importante sa imo yan, malipayon ng lawas mo. Kung may kwarta ka, bahala na, kay bakal ko na yung pagkaon, ibakal ko na yung isang bayo, ibakal ko na yung isang amoni, para malipayon ko. Lust of the flesh lang na. Lust of the eyes. Ano makitaan sa mata mo? You only prioritize the beauty. And ano pa? Pride of life. Bugal bala sila. O gusto ko yung ginalahon, mantablang sikat-sikat, taho. Kaya mo na, sila isang Bible, kung amo na ng focus mo, friendship of the world, enmity with God. Nga amo na, kay ang Diyos lang gid ang source ng kabuhi ta. That's why nga kung siya lang ang source ng kabuhi ta, anong ginasiling sa Biblia? By the way, Aryo, siling sa Genesis chapter 2 verse 7, the Lord formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Ara, sa Genesis 2:7, ginadeclare da, nga ang Diyos, amo ang naghatag sa aton sa kabuhi. Halin diin, nagkuha siya sang duta. Ginforma ini. Kaginhuypan. Kag breath of life. Amo na yung breath of life, amo na gin-infuse ang Ginoo nga espiritu o kon kalag sa aton lawas, and man became a living soul. If you are now a living soul, it's because God infused what we call the breath of life. Ano nang breath of life? It is the soul and the spirit. Amo na kung mapatay kita, ining breath of life will leave our body, physical body, and our physical body will return to the ground where it was taken. Di nagalin ang aton lawas ni sa duta. Ang aton nga kalag o kung espiritu, halin sa Diyos. Di karon kung tumuluo ka sang Ginoo, kung mapatay ka, din makadto ang espiritu mo kung kalag, mabalik sa Diyos. Abi kung unbeliever, mabalik sa Diyos? Hindi. According to the scriptures, makadto sa luog sa pagantos. Now, karon, kung halin kita sa duta, kag, anong duta? Frail, weak, ano pa? Anong description sa duta? Mahina, no? Why stability, di ba? Magpatindog ka sa balay mo, duta lang gamiton mo, ay hindi na stable ya. Amo na nga kung hindi stable ang aton nga lawas, kang aton kabuhi, siling sa Bible, dira ginatudloan kita that we have to trust the Lord through His grace. Amo na nga siling ni Santiago, but He giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Anong ginatudlo sa Diyos? Kung ang lawas mo halin sa duta, ang espiritu mo halin sa Diyos,
Anong bahin mo sa kabuhi mo? Wala. Wala. Diba? Therefore, wala sa isa ka taong magpabugal sa iya kaugalingon kag kun ano man ang iya naangkon diri sa kalibutan. Why? Because everything came from God. Amo na nga sila sa Bible tungod lang gid sa grace of God, amo na nga ayuhan ka sa kabuhi mo. What is the reason of that? Amo na nga sila sa Bible kun ang rasyonale bladra kun ining lawas talin sa duta, ang kalag talin sa Dios. Ano ang masiling naton? Ano mapabugal naton? Ang problema kung ang tao mag-ayawan na si pangabuhi, nag-abot ng bugal, no? Gapon, nagligad tong adlaw, nag-meeting ang mga leaders, ang APIC, no? Association of, ano ganina? Basta dito sa Korea. Ito man tong presidente ng Pilipinas, presidente ng China, basta mga ASEAN, dito describe nila si Xi Jinping. Nga si Xi Jinping kuno ka daw mabudlay i-approach. Kay grabe ka palibot siya pirting gwardya. Si Xi Jinping isa sa mga great leaders sa kalibutan subong, di ba? Sinong number one? Siguro kung misyoron mo number one, amo na si Donald Trump, hindi ba? Oh, si Xi Jinping sa China, kag sa Russia bala, si Vladimir Putin sa Russia, kag iban pa nga mga great leaders in the world. Ti kung tanaw mo na, siling mo daw ka untouchable sa ilan, no? Dason, daw ka budlay palapitan. Pero ang pamangkot, mapatay man sila. Yes. Bisan ano ka pa kabagsik sining kalibutan, nga masiling ka, wow, grabe ka tao, daw kabudlay, daw hindi mapatay. Ang ako nakita, bisan ano kabagsik sa tao, ano ang makapapirde sa iya? Ang iya pangidaron. Kung bata pa siya, ubin pa siya, limo daw bagsik kaya, no? Pero hulat-hulat lang, mag-edad na 70, 80, 90, amat-amat na, hoy. Hoy. Di bala mo na, no? Maglakat, hindi na nakatakod. Di bagsik pa na, hindi na. And dugay-dugay, eventually, madula sa kalibutan. Mga kauturan, na mo ning gusto sa Diyos sa ato, no? Siling sa kasulatan, kung ang kabuhi ta, halin sa Diyos. Ang lawas ta, halin man sa Ginoo. Ang kalagta, espiritu ta, halin sa Diyos. Anong ina-require sa Diyos sa aton? Mga buhi kita sa bugay, grasya lang sa Diyos. Nga sa grasya sa Diyos, amo na ang kaluwasan sa grasya sa Diyos. Di ba? Ephesians 2:8, no? Tapos nga naluwas kita sa grasya sa Diyos, nagapangabuhi kita man sa grasya sa Diyos. Kung ay kapagkaon, mga muyo ko sa Diyos, grasya sa Diyos ang hinapangayo mo, Lord, please give us the grace. Kung may bagyo, mga muyo ka man, Lord, please, ipaiway man ang bagyo. Ano na, grasya man na Japon sa Diyos. What do you mean by grace? Grace is unmerited favor. Kung nagamasakit ka, anong kinanglanon mo? Diyos man Japon. Amo naglantaw ko bala sa Facebook, no? Nang bagyo bala, kung damo comment da, no? Damo da sang nagabutang sang, aning icon na nga mo, no? Bala, anong botsilingon sina? Pray. Halos, amo na, may ibang tag-tatlo pa kabilog. Ang ibang tag-isa, ibang tag-tatlo, ibang tag-apat, tag-lima. Anong ginapareserve sina? Ang tao, kung may bagyo, manawag sa Diyos. May lobato na, pronoun, di ba? Kung may bagyo, Diyos ko. Kung nagamasakit, ulan na, Ginoo ko. Kung may linog, Diyos ko. Hagaran mo simbahan, huwag ko tiyempo. Ano panawag mo sina? Ang tao, gusto lang buligan sa Diyos, pero isiyaya, wala siya gahimo sang obligasyon sa Ginoo. Ano panawag sina? Bugal.
Ano pa gid? Verse 8, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Kung ang kabuhi ta halin sa Dios, anong ginatudlo sa Dios? Magpalapit ka permis Ginoo. May kasarang ka? Misali, ibanda ang mga tao, may nagpalapit sa Dios, mayo man ang pangabuhi aw. Sila kaya hindi man sila Kristiyano mo. Pero kung Kristiyano ka, sundon mo man sila, pareho lang kasang hindi Kristiyano aw. Kung Kristiyano kaya, sila sa Bible, draw nigh to God. Nga, kung nag-draw nigh to God ka, you are asking for the grace of God. And the Bible says, verse number 8, He will draw nigh to you. Ano pa gid? Verse number 10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Paano ka i-lift up sa Diyos? When you humble yourself before the Lord. Pero kung bugalon ka, anong siling sa Diyos? God resisteth the proud and giveth grace unto the humble. Sino ang mga bugalon sa Bible? Si Lucifer. He started to be proud. What happened? He became Satan. Sino pa? Sinibugad na Sir. Sino pa? Si Samson. There are so many of them. Nga nagpabugal sila, amo man ang mga presidente. Din si Hitler subong. Din si Mussolini subong. Patay na sila. Di ba? Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Kami hulubato ng siling, the way up is the way down. Before God will promote you, you have to undergo first the process. Mga mga tao nga ginapakamayo sa Diyos, di na sila nagalin, sa dalom. Kung na rin ka nang naan sa babaw, base may tendency pa nga, paubson ka pa sa Ginoo. Kung bugalon ka na to, sila sa Diyos, dire ka. Hindi na bagay sa imo, dire ka sa ilo. Pero kung ikaw, dire ka sa dalom, you humble yourself before the Lord, asking God, recognizing that everything comes from God. Dire ka nagsugod, what will God do to you? God will eventually lift you up. That is the principle of the Bible. Why? Because that is, God is the source of life. Lastly, death is inevitable. What do you mean by inevitable? It happens anytime. Okay? Ano sila sa Bible? Whereas you know not what shall be on the morrow. What is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Ang kamatayon, matabo anytime. Kabalo ka kung saan o magtaliwan ang kabuhi mo, wala. Even I myself do not know when is the time that I have to leave this earth. Kaya kita kabalo tanan. Amo na nga, sila sa Bible, inevitable na yung kamatayon niya. Mayo subong pemtangan mo, isa lang kapisok, patay ka. Gabasa lang ko sa mga nagakalanabo sa aton lugar, no? Damo sang crime of passion nga nagakalanabo. Ito babae, ito lang nga patay ito sa ligad to. Kita mo to? Sino ganing alans to? Itong taga Victorias to? Pagwapa itong babae, no? Sino magdumdum nga mapatay ito sa amo ng klasik matayon? Miro buhi, gidugay, why na? Anong pagtanaw mo na? Death is inevitable. Ginasaga, may nabasahan man ko, may tao to dito sa sur na yung sang Bacolod, nabungguan man sang kutsi. Ang driver, insect. Taga China. Patay. Nagdumdum to sa nga sininga time, mapatay siya. Wala. Amo na nga damo sa mga tao nga naga-expect nga mabuhi buwas. Subong adlaw patay. Damo sa mga tao are expecting to live next 2027. But 2026, napatay sila. Some people are expecting to live 2026, but December 31, patay. Muna may balasaon sa unang Christian nga truck, no? Buhi subong, buwas patay. Ginsulat na ni Pastor Ongcho.
ang nagsulat sang sitong kabalasahon, napatay na. Ang iya sinulatan, buhi subong, buwas patay. Siya nga nagsulat, napatay. Unti, gatuod gid sa iya, death is inevitable. Amo na nga siling sa Bible, kung ang death is inevitable, siling ni Job, as the cloud is consumed and vanisheth away, so he that goeth down to the grave shall come up no more. Siling niya rin David, Lord, make me to know mine end and the measure of my days, what it is that I may know how frail I am. Behold, thou hast made my days as an handbreadth. Ang kabuhi ta daw isa lang kadapal. Kadapal, alam ni Blo? And mine age is nothing before thee. Verily, every man at his best state is altogether vanity. Sila niya, so teach us to number our days. Sila teach us to number our days. Lord, help us to calculate or to budget or to schedule the days of our lives. Nabalang, naparte ni Sir, kung may kwarta ka, kung naka-budget ka man sa kamuna, ni para ni sa amone, ni para sa amone, ni para sa amone. Amo man sila ni Aring David. Nya Ginoo tudlo man kami nga ma-budget man namon ang amon nga kabuhi. Pila edad mo subong, pila na lang katuig ay tiner mo sa kalibutan. Siling ni Aring David, Lord, buligi kami nga as long nga buhi pa ko, magamit ko ang akong kabuhi para sa imo. Are you doing that? Kaya wetak balo kung saan utak ko, awon sa Diyos mo, di ba? Amo nang focus mo yan, di iya nga para lang sa kugulingon mo. Situit nga samtang buhi ka, na tigana mo na ang kabuhi mo sa Ginoo. Kaya death is inevitable eh. Diba? Aryo, nabasaan ko niyo. Siling niya, dead people receive more flowers than living ones. Tuod ni. Because regret is stronger than gratitude. Tuod no? Pila sa inyo nakabaton damo nga bulak. Pero once mapatay ka, damo-damo bulak. Di ba? Abi, ambot, kung mapatay ko, may bulak man. Basi pila lang kanahot, guro iya. Pero kung mga sikat nga mga napatay, o gatilindog na na mga, di ba? Gatilindog na na mga malahalon pa na. Mag-isabla kung mga big time na napatay, daw nahuya ka mag-donate sa bulak nga ano panawag na ganay, nang may stand bla na. Ma-donate ka da, tag 500 doon lang. Kalabanan niya, ang inapamutang da, pila kalibo. Linibo, no? Pirti ka mahal sa bulak. Diritsel, why de? Nagbaligya bulak. Mangkot at tanay, ang tagpilang bulak sa patay. Inang taas, bla na nga daw, may ngalan, bla da nga with deep sympathy. Bla? Kasigda ka da sa lungon, mayong tulog-tulog mo da, ang sa palibot mo, perti nga bulak mo. But the question is, na-preserve mo? Ha? Wala. Tiyan mo na oh, dead people receive more flowers than the living ones. Mangkot si Miss Calyas niya, diutay lang bulak nga, huwag kagkatag sa akong bulak. Lingko ba ilang kayo, poksianta ka to sa gwa. Kalaban ang ginatag nga bulak, mag-birthday ka, ay, ginawa mo na nga muna, oh, pero hindi fresh flowers, no? Pero nami pa na ganit sa fresh flowers. Kaya matigana mo yan sa pila ka tuig. Pag birthday mo luwat, pagkadasong tuig, bitbiton mo naman. At least may bulak ka. Pero kung fresh nga flowers, pagka dasong nga adlaw, laya. Tagpila tong bili. Muto ang tamabe. Ano pilang bili sang nami nga bulak? Sinong bana di nga nagatag bulak? Brother John, pila? 1,000. Brother J, 1,000. Pero namin ano? Pagkadasong adlaw, laya. Tiyan mo niyo, tuod no, ang pamangkot. Saan o ka makadumdum sa asawa mo, sa bana mo? Kung napatay na?
Mga young people, saan ka magdumdum sa imo ginikanan? Kung naway na sila, tagaan nyo bulak. Siling dire, give flowers now. Pagtapos service karon, dagan ka mo sa mga flowers siya. Magbakal bulak para sila. No, I am not saying nga mo nang imuon mo ha. Kundi silindira, give the flowers now. May maning punto ya pro. Speak the words now. Tuod manggid. Amo nang isa sa mga nalipayan ko inablang ko mag-iwat ka Teachers Day. Hindi lang bala basta lang tsokolate. Ining ano pa da nga pagkatapos ang Teachers Day daw pwede ka nakabaligya bla sa grocery store. Kaya mga kabataan kasi mag-Teachers Day, damdamo ng panghatag sa mga teachers mo. Nga mga teachers man ayawa naman sang kuloblas ng ilang kwan nga ginhatag. Although nga it is an expression of thanksgiving. Pero ang punto, ang nalipay lang ko, kung may ara bla note nga hatag sa imo, no? Nga gina-apresyar ang imo nga ginimo. And that is more than just flowers. Amo na nga, speak the words now. Love now. Ipahayag pero yung papalangga mo sa ginikanan mo, sa kabataan mo, sa asawa mo, sa bana mo. Salamate sila. Bisa nagluto lang sa pagkaon para sa imo. Kung ano panawag mo sa iya, honey, pangga, love, anong tawagan yung nga dua? Sweet? Ano pa? Sobrada pa na yung maya. Barat na ya, sugar ya. Love. Ang kalabanan kita nga, kwan, nang tawagan niya bla, mami, daddy, no? Mama, papa, tatay, nanay. Kaya nga, kung tawagon mong magtawaganay ka mo, sundo na sa inyo kabatamang dako. Pero kung nang tawaganay nyo, ngalan lang, pamati ang bata. Nagdako ang bata, Enrique! pagdako sa bata, mo muna itawag sa akon. Ay, karon balbalon ta, nga, way kagata, kay naanad ng bata, nga muna panawag mo sa iya mo. Diba? Amo na kung tawagan mo siya, magtawag ka sa asawa mo. Ano gani? Mama, sundon na sa bata mo. Daddy, ita mo, sundon sa bata mo, daddy, no? Diba? Kung nambalon mo, din sa tatay mo, sino? Tatay mo bala? Sino sa tatay? Kay daddy, yan nasawaan mo. Amo na nga, siling sang Bible, while there is still time, you have to show your love to them. Hindi na pagulatang mapatay sila. Kay sunod sa Bible, kung mapatay ng tao, there is no memory at all. The dead cannot remember it anymore. So, too often, we hold back our love until it's too late to give it. Don't wait for the goodbye to realize their worth. Amo na nga sila sa iba. Sila sa iban, bakal sila bulak, kay bawi sila. Sila, bawtay, sambuhi ka pa, buhay kami sa paksay mo, bawi lang kami subong. Are bulak. Are, tanan na langan, doon mo sa una, huwag kagkatilaw sa niya, are, patilaw ko na, bawi lang kami. Bawi. Ano pag bawi mo kaya hindi ka nakabawi? Makabawi ka pa kay why na to, ani mo? Amo nang punto da. Nga madamo sa mga tao, nga, kung buhi pa gani, dawaloson ka pasalamat. Pero kung mapatay, pirti kasi nagana, pasalamat mo. Kung napatay ko, gurambot, may pasalamat man sa inyo sa lulubngan ko. Ha? Why, guroy? Why ka mo sa labat? Why, gigoros, pasalamat. Gigda ko da. Bo, pastor, salamat gida. Pero sang buhi pa ko, why, gig ko kabati. Ambot karon ah. So, show your gratitude while they can still feel it. Nga idea, no? Speak life while they can still hear it. Tod, no?
Hold them while you still can. Because every heartbeat is a grace from God. And every person He's placed in your life is a gift meant to be cherished while they're still here. So katawam sina. Galing away no time. Adlaw na ta. So, dead people receive more flowers than the living ones. Kabay sa aton, balis karon ta na. Kung mapatay, hindi na pagbutang ibulak. Pwede mo na. Kalaway, manggaling, no? Kung napatay na ko, ay bulak ba? Ikaw na gambal sa kunabla pastor, nga sang bawi on ko na lang. Excuse me, bawi on talaga. Dead people receive more flowers than the living ones. Okay. Sila ni Pablo, for to me to live is Christ. Amo na importante. Samtang buhi ka, ang kabuhi mo, invest mo sa Ginoo. Amo na yung natawag yung ROI, Return of Investment. Kung ang kabuhi mo na hatag mo na sa Ginoo, you will reap a reward. Sila dira, for to me to live is Christ. When you die, it is gain. Why? Why gain? Kaya sa langit ka makadto. Nga nagkabuhi ka kay Kristo. Balis karon mo na, wala gid ganansya. Iya kadto ta sa konklusyon are may mga punto nga gusto ko nga madumduman nyo. As Christians, we should remember that we are already in the light, not in darkness. Muna hindi na kinanglan niya magsindi ka pa kandila. Kaya ara ka na sa light mo. We should abstain from all appearance of evil. Chikon nyo na mga verses bla. We should not conform to this world. Hindi kita magsunod-sunod sining kalibutan yung practice. Practice sila Halloween, practice ka man. Sok-sok sila inaswang, sok-sok ka man. Ikaw ya, bisan may kayo sok-sok, daw aswang na. Hindi kinanan mag-sok-sok ka ba? We should not conform to this world. We should know the truth, and the truth shall set us free. Our destiny is secured while we are still alive. Life is short, death is sure, but Christ is always the cure. So, kabay pa nga madumduman ta ni. Mga muyo ta, may namon nga langit nun. Thank you, Lord, for helping us remember about the reminder of death. We know, Lord, that life comes from you, and definitely, when we die, our life will return back to you. Salamat man Ginoo kay nagatudlo ka man sa amon nga ang kamatayon namon hindi namon napaktan. Busa samtang nagakabuhi kami, magkabuhi kami nga may katutom sa imo. Kay ning amon pangamuyo in Jesus name. Amen.